Ginawa akong paraan ng amo kong Arabo, kapalit ng pera. Magandang araw, sumulat ako sa'yo upang ibahagi ang kwento ng buhay ko. Sa bansang Silangan, ako ay galing sa mahirap na buhay, may 6 na mga kapatid. Grade 3 lang ang natapos ko sa pag-aaral dahil sa hirap ng buhay namin at bilang panganay, nilakasan ko ang loob ko na makapag-abroad sa edad na 16. Noong una ay wala naman talaga akong alam kung paano makarating sa ibang bansa. Kasi nga palagi lang kami sa bukid at palaging naglalako ng mga gulay. Hanggang sa isang araw, may nakapansin sa amin sa isang baryo, si Ate Minda. Bumili muna ito ng aming paninda ng gulay at sabay puri sa akin. Wika niya, dalagang-dalaga ka na pala, Rosa. Gusto mo ba ng trabaho at malaki ang sweldo? Agad sumagot si nanay. Anong trabaho yan? Baka sa bar yan, wag na lang. Kahit mahirap kami, hindi ko hahayaan na mapariwara ang buhay ng anak ko. Ala, hindi po, nagpapalakad po kasi ako ng mga gustong magtrabaho sa Saudi. Wala pong babayaran. Ako na ang mag-aasikaso ng lahat. Wika ni Ate Minda. Sumagot ako, talaga Ate Minda, wala akong gagastusin. Makakapagtrabaho ako sa Saudi, pero may problema, bata pa ako. Wala pa akong 18 years old. Walang problema yan, Rosa. Gagawa ko ng paraan yan. Kung gugustuhin mo, pag-isipan mo muna. Sa susunod na linggo ay babalik ako dito at ibigay mo ang sagot mo. Dahil kapag nag-oo ka, wala na yung bawian. Kasi gagastusan ka ng agency. Hindi nakapagsalita si nanay na parang gusto rin niya na makapagtrabaho ako sa ibang bansa. Pag uwi namin, kinausap ako ni nanay. Rosa, ano plano mo kasi ako? Wala naman akong alam dyan, kaya ikaw ang magdesisyon. Nag-aalala lang ako sa'yo kasi hindi ka naman nakatapos ng pag-aaral. Pero alam ko na matalas ang iyong kaisipan, kaya hindi ka maiisahan ng iba. Wika ni nanay. Pinag-isipan ko talaga ng maigi. Hanggang sumapit na nga ang araw na pagkikita namin ni Ate Minda. Hello po Ate Minda, wika ko. Kumusta Rosa? Kumusta na yung pinag-usapan natin? Payag ka na ba? Para maisabay na kita sa dalawang kasama ko ngayon. Katulad mo rin sila mga bata pa. Pero dahil sa hirap ng buhay, mas gusto na lang nila makipagsapalaran, wika ni Ate Minda. Dahil doon, mas lalong lumakas ang aking loob. O Ate Minda, nagdesisyon na ako. Magtatrabaho na ako sa ibang bansa. Kahit saan bansa pa yan para sa pamilya ko. Noong araw na yon, pinag-fill out ako sa isang form. Nakasad doon na ako ay 18 years old na. Kinunan din niya ako ng litrato. At sabi niya maghintay lang daw ako ng 1 buwan para maayos ang aking passport. Kaya naman sa araw-araw na lumilipas ay palagi akong kabado. Iniisip ko sana ay maging okay ang lahat. Bumuo na rin ako ng pangarap para sa pamilya ko. Gusto ko silang mabigyan ng magandang buhay. Kahit hindi ko pa naman alam kung magkano ang sasahurin ko. Sumapit ang 1 buwan, kaya't nagpunta kami ni nanay sa kabilang baryo, kung saan siya nag-i-stay para abangan ang mga aplikante niya. Sinabi ni Ate Minda, Rosa, maghanda ka na, bukas ay luluwas na tayo ng Manila, at dun ka na maghihintay hanggang sa makaalis ka, at huwag kang mag-alala, libre ang bahay na tutuluyan mo. At pagkain mo sa araw-araw. Ang bilis po pala talaga Ate Minda, wika ko. At agad na kaming nagpaalam at umuwi. Hinanda ko na ang mga damit ko. Inilagay ko lang sa backpack dahil iyon lang ang meron kami. Nagpaalam na rin ako sa aking tatay at mga kapatid. Kita ko sa mukha ng aking mga magulang ang pag-aalala, ngunit sa hirap ng buhay namin. Kailangan ko talaga na magsakripisyo. Ang aking mga kapatid naman ay tuwang-tuwa. Akala ata nila ay mamasyal lamang ako. Lahat sila ay may kanya-kanyang bilin na gusto nila, tulad ng chocolate, sapatos at damit. Ako naman sige lang ang tango sa mga sinasabi nila. Sumapit ang gabi na halos hindi ako nakatulog. Hindi ko alam kung sa excited ba or sa takot. Dahil wala naman akong alam sa bansang pupuntahan ko, wala kasi kaming kuryente, kaya hindi namin naranasan manood ng TV. Kinabukasan ay nakaalis na kami ni Ate Minda, patungo sa Manila. Iniwan ko ang aking mga magulang ng puno ng pag-asa, at ako naman ay binaon ko ang pag-asa at lakas ng loob para sa pamilya ko. Wow, Ate Minda, grabe. Ang ganda pala ng Maynila. Maraming mga ilaw at nagtataasan na mga building, wika ko. Natatawa na lang si Ate Minda sa akin, at sa 4 ko pang mga kasama. Halatang halata kasi na mga ignorante. Pagdating namin sa agency at isa-isa kaming na-interview bago dalhin sa bahay tuluyan, umabot din ng 2 buwan bago pa kami nakaalis. Baon ko ang kaba at takot, lalo nang makababa kami sa airport ng Saudi. Sa totoo lang matatakot ka talaga. Nang ako ay makarating na sa aking mga amo, tinanggap naman nila ako ng maayos. Kahit papaano ay nakakapagsalita naman ako ng English, kaya nagkakaintindihan na rin kami kasama ang hand language. Ang kasama ko sa bahay ay mag-asawa, at may anak na 2 babae na dalagita na. Nagulat ako nang dalhin ako sa aking kwarto. Grabe, sobrang laki. Kasing laki na ng lupang kinatatayuan ng bahay namin. At para itong pang prinsesa.
May sarili pa akong CR sa loob ng kwarto ko. May aircon pa. Samantalang sa bahay namin walang kuryente. Mabait ang aking madam na nasa 50 years old na at si baba na nasa 55 years old na. Tinuruan ako ni madam kung ano ang gagawin ko sa araw-araw, kaya naman ay madali kong natutunan ang lahat. Sumapit ang unang sweldo ko at ipinadala kong lahat iyon sa aking pamilya, kasabay ang aking sulat. Sobrang tuwang-tuwa nilang lahat. Ang nanay at tatay ko nga halos umiiyak sa pasasalamat, kaya iyon ang lalong naging dahilan ko upang maging matatag sa trabaho ko. Habang lumilipas ang mga buwan, ay nakapansin na ako ng kakaiba sa amo kong lalaki. Palagi siyang lumalapit. Sa akin nagtatanong about sa pamilya ko. At nalaman niya na sobrang hirap namin at kailangan ng pera. Doon nagsimula ang kagustuhan ni Baba. Napapansin ko sa gabi na bigla na lang sumusulpot si Baba sa aking kwarto at nagbibigay ng kung ano-ano. Minsan mga chocolate, minsan naman mga pagkain tulad ng King Burger. Isang araw kinausap ako ni Madam. Meron daw silang out-of-town NG kaning mga anak at hindi kasama ang asawa nito. Kaya bilin na bilin sa akin ni Madam, 6 PM pa lang ng gabi ay papasok na ako sa aking kwarto at hindi na lalabas. Sa umaga naman ay 8 AM ako lalabas. Dahil ang alis daw ni Baba sa umaga ay 7 AM at ang dating sa hapon ay 5 PM, bahala na raw ako sa food ko kung ano iluto ko. At bahala na si Baba sa kakainin niya, kaya naman ganun ang aking ginawa. Sa unang araw pa lang, kinagabihan, kinatok ako ni Sir, sabi niya buksan ko raw ang pinto. Bilang katulong nila may takot na nararamdaman ako talaga. Pero binuksan ko pa rin ang pinto. Sabi niya, may dala daw siyang pagkain. Tinatanong niya kung nakakain na raw ako. Sabi ko hindi pa, pero may food ako na inakyat. Sabi niya sabayan ko siyang kumain sa room ko. Huwag ko na lang daw sabihin kay Madam para hindi ako mapagalitan. Mukha naman mabait talaga si Baba. Lagi pang nagkukwento ng mga katatawanan. Kahit hindi ko naman masyadong naintindihan, pero alam ko na nakakatuwa ang kwento niya. Pagkatapos namin kumain, kinuha niya ang kalat at bumaba na siya, kaya akala ko okay na. Ako naman nag-asikaso na sa aking sarili. Naligo na rin ako at nagpalit ng aking pantulog. Mga 9 PM ay kumatok muli si Baba. Ako naman noon ay patulog na sana. Dahil tuyo na rin ang aking buhok. Ang buksan ko ang pinto, si Baba ay naka-t-shirt at naka-boxer na bakat. Talaga? Kita ang hugis, ako naman natakot. Dahil nga ako ay laking probinsya na walang kuryente. Sabi pa niya wag akong matakot. Hindi naman daw siya vampira. Tapos sinabi niya ulit about sa buhay namin. At sa tuwing naalala ko ay lumalakas ang loob ko. Sinabi ni Baba na kaya niyang baguhin ang buhay ko at ng pamilya ko. Bibigyan daw niya ako ng pera pampagawa ng bahay namin, pampakabit ng kuryente. Natuwa pa ako at nagpasalamat, ngunit nagsalita siyang muli. At sinabi niya ang tunay niyang pakay. Sabi niya, papaligayahin ko raw siya sa tuwing papasok siya sa aking kwarto. Kapalit nun ang mas higit pa sa 2 buwan ng aking sahod. Natigilan ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Gusto ko talaga ng malaking pera para sa pamilya ko, pero natatakot ako sa mangyayari sa akin. Sinabi ko kay Sir na wala pa akong karanasan at hindi ko alam ang gagawin ko. Inabutan niya ako ng pera, malaking halaga. Sabi niya, tuturuan daw niya ako kung ano ang dapat kong gawin. Dahil nga nahawakan ko na ang pera, wala na akong magagawa. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Hiniga ako sa kama at doon ay hinalikan niya ako sa aking labi. Tinuruan niya muna ako kung paano humalik. Maya-maya pa ay bumaba na ang kanyang dila. Patungo sa aking 2 bulkan mayon, pumikit na lamang ako. At nang maramdaman ko na nandoon na siya sa aking kuweba, ay may sarap na akong nararamdaman, kaya napaigtad ako. And may mahinang boses na pag-ungol, natakot ako sa sumunod niyang ginagawa dahil inilabas na niya ang kanyang alaga. Masyadong malusog talaga, kaya nang pinapasok nito ang kuweba, ay umiiyak ako talaga. Matagal din bago tuluyan na makapasok ito, at nang makatapos siya, humiga siya sa aking tabi, at humingi ito ng sorry dahil nga sa aking pag-iyak. At alam din niya na ito ang aking kauna-unahan. Nakita din niya ang kulay pula sa aking kobre kama. Maya-maya pa ay umalis na ito, at ako ay nakatulog na. Kinabukasan nagising ako ay 9 AM na. Dahil sa sama ng aking pakiramdam, uminom lang ako ng gamot at nagtrabaho na. Kinagabihan, pumasok muli si Baba, at gusto niya ulit. At panibagong bigay na naman ng pera. Sa isip ko kung araw-araw ganito, yayaman ako agad dahil siguro sa kagustuhan ko na mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko, ay pumayag na lang ako sa ginagawa sa akin ni Baba. Dahil nga 1 linggong wala ang madam ko at mga anak nito, 1 linggo rin walang pahinga ang aking kuweba, at ang 1 linggo na yon ay nakaipon agad ako ng pampagawa ng bahay. Kaya bago pa dumating sila madam, ay sinamahan ako ni Baba na magpadala ng pera sa pamilya ko. At naghulog na rin ako ng sulat para alam ng pamilya ko kung para saan ang perang ipinadala ko.
Sinabi ko sa sulat na pinautang ako ng mga amo ko. Pagdating na nga ng mga amo ko ay gabi na. Tinawag ako ng mga anak sa aking kwarto. Ibinigay ang pasalubong para sa akin at tinanong ako ni Madam kung sinunod ko siya sa mga bilin niya. Sabi ko naman ay opo. Dahil ang CCTV nila ay hanggang dun lang sa salas at kwarto nila, hindi sakop ang papuntang hagdan patungo sa aking kwarto. Mag-isa lang kasi akong natutulog sa second floor. Lahat sila ay sa first floor lahat. Hindi na nag-back to normal ang lahat. Akala ko ay titigil na si Baba, pero hindi. May time na nakakapuslit ito at nakakabingbang pa rin sa akin. Hinahanap-hanap daw niya ang aking amoy dahil sariwa at wala na raw ganap sa kanila ng asawa niya dahil nga may edad na si Madam at bago pa lang nagiging agresibo si Baba. Kaya sa loob ng 1 taon ko dito ay nakapagpatayo na ako ng malaking bahay na may 5 kwarto na hindi nagagalaw ang aking sahod. Nakabili rin kami ng mas malaking sakahan at mga hayop para sa aking mga magulang na pag-aaral ko na rin ang mga kapatid ko. Sobrang saya ko kapag nababasa ko sa sulat ang tagumpay ko para sa pamilya ko. Hindi ako nakakaramdam ng pagsisisi dahil siguro sa hirap ng buhay namin. Maraming nagtataka sa aming lugar dahil nga sa mga nakikita nila. Pero binaliwala iyon ng pamilya ko. Ang kinagandahan pa sa aking mga magulang. Kung ano ang sabihin ko, sinusunod nila. Sinabi ko na ilagay sa bangko ang sahod ko para sa future na pag-uwi ko at ganun nga ang ginagawa nila. Tumagal ako ng 2 kontrata sa aking mga amo at sa 4 na taon na iyon ay hindi nawala ang bengbanangan namin ni Baba. Kaya malaki talaga ang naipon ko. Nagkaroon pa ako ng 6 na pintong paupahan sa bayan namin. Kaya naman nagdesisyon na akong umuwi para makaiwas na rin sa kanya. Alam ko kasi na hindi na ito matitigil at ayokong dumating sa point na mahuli pa kami ni Madam. Masasayang lang ang lahat ng sakripisyo ko. At sa araw nga ng aking pag-uwi, tumulo ang aking mga luha sa ganda at laki ng bahay namin at sa liwanag na bumabalot ng mga ilaw dito. Kaya sasabihin ko sa inyo na hindi ko pinagsisihan ang nagawa ko dahil may magandang dulot ito para sa amin ng pamilya ko. Hanggang ngayon ay mas umunlad pa kami. Sa paglipas ng maraming taon, hindi lahat ay nakakarma ng masama. Ang karma na tumama sa akin ay good karma at sa pagpanaw ng aking mga magulang ay dahil na rin sa katandaan at hirap sa pagsasaka. Hanggang dito na lang, maraming salamat.